Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, The Action Man. Una sa lahat, may galab shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ha mga ka-action, may gusto lang ho ako na i-share about po ito sa pagtanggal sa lahat ng confidential fund or intel fund ni Vice President Sara Duterte. At ito po ay talagang maninindigan na yata ang mga kongresista. Oo, sana po naman sa mga kongres dyan, manindigan ho kayo. Ipatupad nyo po ang tama. Paninindigan nyo po na kayo ay isang mambabatas at marunong magsuri kung ang nasabing mga proposal ay maganda ang kahinatnan. Hindi ho yung basta-basta na lang ho approve ng approve kung wala lang naman sing resibo na pinipresent. Huwag ho kayong matakot sa mga fan ni Vice President Sara Duterte. Kayo po ang inaasahan namin dyan na magpatupad ng tamang batas. So bago ho tayo magtuloy-tuloy mga ka-action, mga kakampeng, panoorin po natin at pakinggan po natin ang nasabing video. Hanggang Bicameral Conference Committee maninindigan ng mga mambabatas sa ginawang pag-alis ng confidential funds ng OVP at iba pang ahensya. Mas mahalaga raw kasing ibigay ang pondo sa mga nangangasiwa ng national security. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Yes. Zero na ang confidential funds ng Office of the Vice President, Department of Education, Department of Agriculture, Department of Foreign Affairs, at Department of Information and Communications Technology. Yan ang napagkasundoan ng Small Committee ng Kamara na nag-aproba ng amendment sa 2024 General Appropriations Bill. Sa kabuuan, 1.2 billion pesos ang tinapya sa hinihinging 4.864 billion pesos na confidential funds ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Pero kahit inalisan ng 150 million confidential funds ang DepEd, binigyan naman ito ng Maintenance and Other Operating Expenses o MOOE na nagkakahalaga rin ng 150 million pesos. Ilalaan yan para sa government assistance to students and teachers in private education. Meron ding MOOE ang DICT, BFAR at Ombudsman na nagkakahalaga ng 25 hanggang 50 million pesos. Ang naging thinking kasi namin is anong mandato ng ahensya. Okay? And dun sa pag-perform ng mandato, kung hindi naman kailangan talaga gumawa ng surveillance at pwede namang gumamit ng MOE na ibig sabihin auditable naman ang expenses na yan. Inilipat ang confidential funds sa mga ahensyang nagbabantay sa West Philippine Sea, kabilang dyan ang NICA o National Intelligence Coordinating Agency, National Security Council, Philippine Coast Guard, at Department of Transportation para sa airport expansion sa Pag-asa Island. Napansin naman ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na ni-realign ang budget pero sa mga notorious aniyang human rights violator inilipat ang pondo. Hindi raw ito nakatutulong sa pagsusulong ng transparency at accountability sa paggasta ng pera ng bayan. Galit na raw ang taong bayan sa pang-aabuso sa confidential funds, kaya dapat daw tuluyan na itong tanggalin. Bukod sa pagtapya sa confidential funds, bibigyan ng dagdag na pondo ang mga programang pang-edukasyon, kalusugan at social services. Kabilang na riyan ang rice subsidy, medical assistance sa mga mahihirap, tupad program ng DOLE at assistance to individuals in crisis situations o IICS ng DSWD. Sa kabuuan, 194 billion pesos na halaga ng pondo ang ni-realign sa 2024 national budget. Tiniyak naman ng liderato ng Kamara na paninindigan nila ang mga pagbabago sa pagharap sa Bicameral Conference Committee meeting kasama ang Senado sa Disyembre. Nag-announce kami ng will realign the confidential fund. Nag-agree kagad. Nag-bow down kagad ang Senate. First time po yan na sabi ng Senate will follow and also will follow what the House has and Senator Risa, nabasa ko pa, na we will follow our colleague. And I heard nag-executive committee kagad sila. That's their decision. So, parang I think it's already a done deal. Ayon naman kay Senator Sonny Angara, chairman ng Senate Committee on Finance, kinagalang nila ang desisyon ng Kamara. Nang tanungin siya kung posible bang ibalik ng Senado ang tinanggal na confidential funds, sagot lang ng Senador, I don't want to prejudge what the will do, what the body will do. So, antayin na lang siguro natin.
Sa October 25, nakatakdang isumite ng Kamara ang kopya ng 2024 budget bill sa Senado. Nagbabalitang So yun na ho mga ka-action, no, narinig ho natin at napanood na po natin. Narinig nyo na po, OBP, Zero Confidential Fund. Congratulations sa iyo, Vice President Sara Duterte. Dapat naman talaga yung mga confidential or intel fund na yan ay ibibigay sa mga nangangailangang ahensya or mga departamento. Kagaya nga po ng Philippine Coast Guard, Navy, yun, priority yun dun. Yung sinasabing milyon-milyones na mga confidential fund at intel fund. Dahil doon ang pinaka-priority. Kasi wala naman dapat ipa-surveillance dyan sa OBP. Di ba? Kaya mas maganda yan. Maganda po. At salamat po sa inyo ng mga mambabatas kayo, ng mga nasa kamara ha. At naninindigan ho kayo. Sana paninindigan at wala na ho yung bawian. Ituloy-tuloy po ang laban para malaman ang katotohanan ng taong bayan. Kaya saludo ho kami sa inyo. Salamat naman. At nagbukas na ang iyong isipan na talagang tuluyan nyo na natanggalan ng confidential fund ang OBP. At sana paninindigan yung binitawan nyo na salita na maninindigan na ho kayo. At tama po yun. Dapat mailipat ang ibang mga nasabing mga ilalaan ng mga budget doon sa mga project na kung saan marami ang makikinabang. Gaya nun sabi nilang food security. Yun ang pinaka-the best. Sarap-sarap pakinggan pag ganun ang gobyerno natin na napapansin ang mga taong mahihirap. Dahil kung yan ang ginagawa ng administrasyon magagawa, tatahimik at makakamit natin ang kapayapaan. Pero kung patuloy ang korupsyon at smuggler sa administrasyon at walang mapapanagot, patuloy din na walang kapayapaan at katahimikan ang bansang Pilipinas. Diba? So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping, din-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat ho sa lahat ng mga viewers natin Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day everyone. Beautiful.